Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho bang Kaya mga... ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure? Ano ba? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun ho ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takpo, ay mabigat. Ngayon, Pressure nga yan. No? Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, Oho. magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Oho. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Ay, kinasuhan nga ako, nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. Eh di sila na uli. O, ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Opo. Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Nako, na Blue Ribbon Doon lang tayo Committee. napupunta rito eh. Oho. Doon lang tayo napupunta rito. So, ang lugduban ng lahat ng ito, Sen, no? Ausapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo pa ba nakikita? Parang doon nga po ang punteriya. Pero teka lang, bakit? Ayaw nila na magpatuloy yun. Oho. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Maagaw sa inyo. Eh ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Mag-schedule na po. Baka Lunes mag-i-schedule siya. Ayan, naku. Kasi alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen. Tama po. Bago makapagpatawag. So, alam mo, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng Dapat Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas na yung notice. ilabas na yung mga notices. Kung At sino-sino. pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Nako, balikan ko lang sa yung kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lobas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo yun. Nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang ikakaso sa iyo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. Yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Antindi pa Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa?
O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa.